nung ginawa nila dito? Hindi ko alam ha. Pero, para lang ipapakita ko pa sa inyo. Basta binanggit ang Romualdez, sigurado yari ka. Dahilan ng pag-resign ni Magalong si Yusik. Gago! Kung ano kasi sinasabi. Oh, di ba? Kita mo, nagbitaw nung kinagabihan nung nagsalita si Yusik Claire. Oh, ito. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Paliliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment. Ano daw? May appointment si Magalong na nanggaling sa presidente. Investigador, lead investigator. Tapos biglang magsasalita si Yusik Claire ng ibang tono. Fake news na naman si Yusik Claire. Marcoleta, mukhang target na ngayon. Nako. Kakaiba talaga itong mga senador natin, ano? Lalong-lalo na itong si Lacson. Hay nako. Ikikwento ko po sa inyo kung ano nangyayari dito. Talagang wala tayong kinikilingan, wala tayong pinoprotektahan. Doon lang tayo sa tama. At alam mo ngayon, kasi matindi ang propaganda na labanan yung sinabi nung witness, yung Marine, yung ex-Marine na si Orly. Ngayon talagang sinisiraan siya, sinisiraan si Marcoleta, ang pagdala niya at paglabas niya ng katotohanan. Mantakin mo ha. Ganito lang yan, bibigyan ko kayo ng isang malaking kwento. Isang malaking pangkalahatang kwento. Kasi isipin nyo to ha. Noong unang nag-reveal ng mga kasangkot na mga opisyal ng gobyerno, ito po ay si Diskaya. Nung si Diskaya po ay nagsalita, pinangalanan niya mga congressman, pati na si Zaldico, pati na si Romualdez. Aba, siya ngayon ang idinidiin. Sobrang mali, sobrang demonyo, lahat na. Tama naman, wala naman akong problema doon kung talagang masamang tao siya. Pero dinidiscredit ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumasok yung ibang mga DPWH na opisyal na nagsalita. Doon sa kanila mga pagbuking, statement, wala na yung mga congressman. Wala na rin si Romualdez. Tapos, 3 yun eh. Tapos, yung 3 na yun, yun lang ang pinaniwalaan. Gago! Si Diskayang unang nagsalita, mas detalyado, kumpleto ang sinasabi, hindi pinaniwalaan. Gago! Kasi nga, naandun si Romualdez. Gago! Pang-apat na matinding panglima na matinding witness. Etong si Sir Orly, yung ex-Marine, binanggit na naman niya si Romualdez. Hindi na naman pinaniwalaan. Gago! Dinidiscredit na naman. Gago! Nakikita ninyo yung pattern, ladies and gentlemen, mga banateros? Nakikita ninyo yung pattern? 'Di ba? Ang pattern po, pag binanggit si Romualdez, i-discredit ka. Pag binanggit mo ang pangalan na hindi dapat pinapangalanan, dinidiscredit ka. Maging yung ICI na kinuha nila na investigador, supposedly lead investigator, aba, dinidiscredit na nila ngayon. Bakit? Nagiging bukang bibig niya kasi si Romualdez. Gago! Pagdating sa flood control scam o issue, pag binanggit mo si Romualdez, hindi ka kapani-paniwala. Gago!
Ganon ang pattern sa ating gobyerno. Kaya nakakatarantado ho eh. 'Di ba? Gusto ba talaga nating malaman o gusto lang natin magtapos ang investigasyon kay Zaldico? Ako, wala akong problema kung gusto niyo i-din si Zaldico. Alam mo naman, best friend natin yan. Idiin nyo ng idiin, wala akong problema dyan. Pero again, hindi gagalaw si Zaldico ng hindi alam ng kanyang amo na si Romualdez. At hindi naman gagalaw si Romualdez kung walang nagpoprotekta sa kanya na si BBM. Kaya nga mga kababayan, kitang-kita nyo na yung pattern eh. Alam mo, ito ha, may tumawag sa akin, isang marine. Ito po ay nasa serbisyo pa. Isang marine po ito, tumawag sa akin. Sabi niya sa akin na, eto, ilihiti mo ito ha. Banat Bay, alam mo, dalawa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Pag ikaw, marine na nasa intelligence, kasi nasa intelligence si Sir Orly, malalim ang malalim na background check ang ginagawa sa'yo ng pamunuan ng AFP. Kasi importanteng intelligence. Sila po yung, sa madaling salita, sila po yung parang nag-i-spy. CIA. Parang ganun ang dating yan. Sila po yung MI5 ba yun? MI4? Basta yung sa Russia ba yun? Basta yung nag-i-spy. Ha? Sila po yun. So, bago ka mapasok dyan sa intelligence, malalim na investigasyon ang gagawin sa'yo ng AFP. Hindi ho biro yan trabaho na yan. Aside from being a marine, matinding background check na ang ginawa ng AFP dyan. Sa madaling salita, credible daw ito si Sir Orly. Pangalawa, pag ikaw ay isang naretiro na at ikaw ay tumatanggap na ng pensyon, ibig sabihin you were parang umalis ka sa serbisyo nang maayos ang iyong record. Ibig sabihin, maganda ang iyong ginawang serbisyo. So yung dalawang yun is more than enough, sabi niya sa akin, more than enough para supalpalin itong sinasabi ni Lacson na background check. Kasi mantakin mo lumabas si Diskaya, diniscredit. Lumabas yung tatlong opisyal ng DPWH na hindi binanggit si Romualdez, ginawang bayani. Lumabas etong si Sir Orly, pinapa-background check. Basta talaga, nagsalita ka at pinangalanan mo si Romualdez, may background check. Pag wala, bayani ka. Ganun yung katindi ngayon. Tapos, ladies and gentlemen, mga banateros natin dyan, ngayon, ang tinatarget na nilang i-discredit, walang iba kung hindi si Marcoleta. Gago! Subukan ninyo na magkaalaman. Subukan ninyo. Subukan ninyo ang tikas ni Marcoleta na magkaalaman tayo kung gaano kayo kalakas. Kasi, alam mo si Marcoleta, hindi naman po simpleng abogado yan eh. Yan po ay magaling na abogado at talaga nga namang pag nagsalita, may research, gumagawa ng kanyang assignment, hindi katulad ng mga abogadong pulpulin. Lalo na yung nasa vlogging. Kilala nyo na yun. Tapos ngayon, spokesperson na. Di ba? Kaya nga, alam mo, eto opinion ko lang ito. Ito yung aking opinion. It's not a fact. It's an opinion. Ibig sabihin, sa aking realisasyon, sa tingin ko talaga ang susunod na i-discredit ni Lacson at nito ni Soto ay walang iba kung hindi si Marcoleta. Tingnan ninyo, maglalabasan na. Katulad na ngayong news, may lumalabas na tungkol kay Marcoleta. Mukhang talagang i-discredit na kasi si Marcoleta lang ang magaling eh. Di ba? Napalusot niya. Hindi ko alam kung napagalitan ba si Lacson ni Romualdez. Ba't mapalusot yan? Ba't kayo nagpasok na magtuturo sa akin? Ay baka ganun na nangyari. Hindi ko alam.
Baka ganun na nangyari, kaya na lang din, eto, pinag-iinitan ngayon si Marcoleta, naglalabasan yung mga black propaganda sa kanya. Remember, yan ang ginawa kay Chis Escudero. Nung nagsalita na si Chis Escudero, kini-question niya na si Romualdez. May pattern talaga eh. Di ba? Nagsimula na kay Romualdez. Si Chis Escudero, abay, binabanata na naman siya. Di ba? Siya po ay kung ano-ano nang iniimbento sa kanya. Kung ano-ano nang issue ikinakabit sa kanya. Ngayon, eto naman si Marcoleta. Kaya nga tingnan ninyo sino man ang pumayag o di kaya magbanggit kay Romualdez, definitely merong lalabas na issue. Kay Magalo nga may lumalabas na issue. Ganun katindi. Di ba? Kaya ang lupit po. Ang lupit po dahil ikinokonekta ito si Magalong sa isa na naman niyang kesyo para bagang conflict of interest daw, may pa ganun-ganon ngayon. Ang lupit di ba? Nung una lang tuwan-tuwa kayo. Kasi ngayon may conflict of interest na, mga animal talaga ito. Di ba? O panoorin muna natin etong issue na kung saan binabanatan ngayon itong si Marcoleta. Bago tayo pumunta dun sa mga iba pang issue. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan. Tingnan ninyo kung paano babaliin yung katotohanan dito Kasi ganito yan. Explain ko lang sa inyo. Yung insurance, okay, ay chairman itong asawa ni Marcoleta, di umano, according to this news. Official din siya doon. Ibig sabihin, nandun siya sa loob ng kumpanya. Okay? Ngayon, ito daw kumpanya ni Diskaya, yung contractor na si Diskaya, ay kumuha ng insurance dito. Alam mo, kung iisipin mo, ang daling i-connect, di ba? Oo nga. Pero sa totoo lang, kayo ho ba? Kayong may mga bumili ng kotse, di ba? Bago nyo mailabas, kailangan may insurance. Bago kayo makapag-maneho, hindi pwedeng walang, bago nyo ma-rehistro yan, kailangan may insurance yan. Di ba? Tanungin ko kayo, inaalam nyo pa ba kung sino may-ari nun? Sino may-ari niyan lintik na insurance na yan? Hindi di ba? Ayan yung mga listahan ng insurance na maaaring pwede mong, o may magandang terms, o di kaya pwede mong kunin. Di ba? Hindi mo naman inaalam kung sino na yung pinakamay-ari niyan Hindi mo na binubusisi. Bilang isang kontraktor na kailangan mo ng bond, insurance, kailangan mo ng hahanap ka ngayon ng capable na insurance company. Hindi mo naman aalamin pa kung sino yung mga opisyal doon. Di ba?
Kita mo dito kung paano nila babaliin. Dito, binanggit na nila itong construction company ni Diskaya na biglang lilipat siyan doon sa mga ginawang sablay. Na tila parang ang sumasablay ay yung asawa ni Marcoleta. Sandali, anong pakialam ng insurance company so kung ano man ang gawin niya? Halimbawa, ikaw, kumuha ka ng insurance. Halimbawa, ang pangalan ng insurance mo is Marshall Insurance. Nang sasakyan mo, Marshall Insurance. Yung Marshall Insurance, tatanungin pa ba nun, saan ba lakad mo? Saan ka ba pumupunta? Saan ka nagliliwaliw? Baka naman pumupunta ka sa Sogo. Ano commercial pa yun? O baka naman pumupunta ka sa Victoria Court. O baka naman nagkakasino ka. Wala na hong pakialam yung insurance company sa ano mang gagawin mo. Ang importante, ikaw nagbabayad ka sa insurance kasi 'di ba binabayaran niya insurance parang yearly or monthly. Babayaran mo yung ano. Tapos pag kami nangyari at magkabulilyaso, depende yan sa term, magbabayad ngayon yung insurance, maglalabas. Pero yung insurance company, halimbawa na kinuha mo sa kotse mo, hindi naman po yan, pakikialaman pa yung lakad mo. Kung ano man ang trip mo sa buhay, hindi pa kikialaman yan. Unless nagkaroon ka ng aksidente, yan, dyan papasok yung insurance. Aalamin na hindi mo ba sinadya o baka naman pinanakaw mo. Pero walang pakialam sa kung ano mang gagawin mo. Dito, tila pinalalabas na merong kinalaman yung asawa ni Marcoleta dito sa mga pinagagawa ni Diskaya. Problema na ni Diskaya yun. Di ba? Ngayon, kung magkiklaim ng insurance si Diskaya, that's the only time the insurance company will come in at iimbestigahan. Yung pagkiklaim mo ba ay ayon sa term and condition na pinirmahan natin? Sa madaling salita, napakalayo po. At baka sabihin nyo, bakit di naman kumuha sa iba? Ang dami-dami namang insurance company dyan. Hindi ho pagkaganyan nakalaki. Sobrang laki na ho niyan eh. Hindi na ho yan, ibig sabihin hindi yan basta-basta, hindi ho sila marami. Kung yung mga kotse-kotse lang, mura lang yan, kayang-kaya ng insurance. Pero yung mga ganyan ng kalalaki na transaksyon, na ibig sabihin, yung babayaran ng insurance kung sakali magka-problema, mga malalaking insurance company na yan, hindi naman po sobrang dami niyan. At the same time, hindi naman ho yan aalamin pa ng Diskaya kung sino. Ang importante, legit. Yun ang kanilang aalamin kung legit ba itong insurance na to. Siyempre, nagtatanong-tanong na rin yan kung kani-kanino. Mga kakilala nila construction, saan ba kayo kumuha ng insurance? Sino ba yung mga katiwala ninyo? Sino ba yung mga maayos? Para pagka nagka-problema, pwede tayong kumuha ng insurance. Di ba? Dito, biglang binali Biglang idinikit na doon sa mga proyekto yung kumpanya ni Marcoleta. Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 190? Nakita ninyo binabali? Binabali? Biglang ipinasok yung kapalpakan ni Diskaya na wala namang kinaugnayan sa balita na yung insurance nung asawa ni Marcoleta ang pinagkuhanan. Yan ang tinatawag na angling. Ina-angle ng news. Hindi ko alam kung itong news na ito, alam mo na. Kasi marami ngayon na hindi ko sinasabing the entire network, Hindi ko sinasabing ganun. May mga network naman na walang kinalaman. Yung network, it just happened to be yung mga nandun sa loob. May sari-sariling racket din. Tumatanggap din. Hindi ko sinasabing tumanggap yung gumawa nito, Pero may mga ganun Yung mga newsroom, yung producer, tatanggap yan. Ito, may budget tayo dito. May press release kami. Yung salitang press release, pinaganda lang yun. Pero ang totoo doon, lagay yun. May bayad yun para maglabas ka ng balita na naka-angle towards someone or against someone. May ganun. Tuloy.
million na pondo sa Sitio Dique noong 2024. Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective, Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Kita nyo kung paano dinikit yung balita? Sinimulan sa koneksyon nung pagkuha ni Diskaya ng insurance na nasa official nun ay yung asawa ni Marcoleta. Tapos idinikit si Diskaya sa mga kapalpakan o mga di umanong mga anomalous project. Yeah? Tapos ang ending si Marcoleta. Ang galing ano? Ang galing na istorya, huling-huli. Kung matalino ka, pero kung pinklawang kang bobo, ay wala. Hindi mo mahuhuli. Pero dito halatang huling-huli siya eh. Huling-huli yung gumawa eh. Sorry ah. Pero halatang halata eh. Na talagang ipinipilit yung Marcoleta na may kinaugnayan sa Diskaya. Sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. O ayan ha. Kitang-kita ninyo ladies and gentlemen kung paano tayo, alam mo yon. Ito isang matinding matinding angling ho itong nangyayari na ito. Napaka-obvious naman po nung ginawa nila dito. Hindi ko alam ha. Pero para lang ipapakita ko pa sa inyo. Basta binanggit ang Romualdez, sigurado yari ka. Yun na nga eh. Kasi alam mo, tangin na kasi ng mga nagsasabing yung notarization, mga ulul. Wala nang value yan pagdating sa nag-oath ka na sa Senado, sinabi mo na. Pero sabihin na nating may discrepancy. Alam mo, pwede kang pumunta doon. Hindi mo naman iimbestigahan. Ikaw ba yung abogado na to? Na magtatatak ditong seal mo? But remember, yung seal na yan, itinatak. The question is, bakit may tatak nung seal? Kasi sinisil yan eh. Yung seal na yan, na nagpapagawa niyan yung mismong abogado. Ano to, ninakaw ko sa opisina mo, tinatakan ko, tas akong pumirma? Ibig sabihin lang, talagang pumunta si Orly doon at pinatatakan niya. Ang tanong, baka hindi niya alam, one, hindi siguro yung ang nagtatak, baka yung sekretary lang niya. Or, baka naman talagang nandun yung abogado, pinirmahan, pero dahil na-pressure, dahil nagtatrabaho siya sa BJMP, baka biglang dininay niya. The mere fact na may tatak yan, ibig sabihin, legit yan. Ang tanong lang, bakit mo ngayon dinideny? Pressure? Nape-pressure siya kaya? Yan ang tanong eh, di ba? Evidence, giving it legal weight is already there.
yung issue nila doon, I think it's side issue. The thing that we have to discuss with Sergeant Gutesa is, totoo ba yung nagbigay ka kay Mark at saka kay Paul ng pera? Totoo ba linggo-linggo? Yun na nga eh. Instead of asking the right question, ang tinatanong sa kanya yung mga wala ng kwenta. Irrelevant. Sabi nga, pag sa court yan, magagano niya, magapukpok man yung irrelevant. Ay, hindi pala magpukpok. Judge pala nagpukpok. Magaganon ngayon yung abogado. Objection, Your Honor. Irrelevant. Irrelevant na po, nag-oath na siya eh. Nangako, nandun na siya, nagsalita na. Di ba? Deliver ka 3 times a week. I think these are the issues that have to be addressed. Yeah, but those are also the questions asked during the Senate hearing. If of course, Exactly. hindi ho ba? Hindi, pero ang problema ho kasi dito, which dinala nyo na po yung conversation is, well, first is, ito ngang sinasabi ni lawyer na ganito po. Ang sabi niya, and I quote, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the Senate. Pinky Web, di ka ba makaintindi? Paulit-ulit yung tanong mo eh. Irrelevant na nga. Huwag ako yan, gaganunin ko. Di ka makaintindi. Irrelevant na yan. The point na merong silya na anuhan yan, nagpunta siya doon. Gayun pa man, sabihin na natin peke yan. Halimbawa lang, peke. The mere fact na nag-oath siya, nagsalita siya sa Senado, binasa niya yung kanyang statement, yun ay isang pagpapatunay na akin itong oath na to, akin itong statement na ito. Hindi mo na kailangan doon yung notaryo-notaryo. Ulit-ulit. Manunod ka kasi dito sa Banat by Channel, magkaroon ka ng kaalaman. Gago! Document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin po, yung signature ni attorney John, hindi siya ang gumawa. Yung yung sinasabing pag-prepare nitong affidavit, wala po siya dyan. Yung kanyang pag-participate doon sa preparation of the document, yung pag-sign, sinasabi na niya po, I categorically deny. So now, Then it should be investigated. She should be investigated. Umarap ka. Na magkaalaman tayo. Sana imbitahan ni Lacson to na magkaalaman. As far as Gutesa's statement is concerned, it is legal. Kung dinideny niya yon, doesn't matter. Legal yung statement ni Gutesa. What he said during the Senate hearing has legal weight. It can be as evidence. Walang pinagkaiba yung ninotarize dun sa statement niya because he read the same thing. So, if people are saying mali yun, hindi notarized, doesn't matter. What is that legal basis ngayon? Kung imbestigahan nila, good. They should investigate that lawyer. They should investigate what happened. So, Congressman, basically, kayo po ay naniniwala na si Gutesa ay talagang nagpunta dito kay attorney at pinatutuhanan po yung kanyang affidavit at si attorney po ay talagang nag-sign doon sa kanyang sinumpaang salaysay at ninotaryo po ito. Gutesa, Yes. is Gutesa telling you na talagang ginawa niya yon at doon siya talaga nagpunta kay attorney Pichi Rosas Espiras? Yes, you know, Pinky, the truth is, walang motive si Gutesa na manloko ng notaryo. Kasi yung sinabi naman niya sa Senate is the same. Yeah, There's no motive on the part of Sergeant Gutesa to fake a notarized document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Now, as to the lawyer and to that office, they should investigate. Why is she backtracking now? Why is he saying now that didn't happen, that Gutesa didn't go to their office? Just going back to what you said, na wala hong, I forget the exact word you said, walang... The motive. No walang motive. motibo si Gutesa na magsinungaling, Yes. hindi ho ba? Ang tanong ko po, ano po ang magiging motibo ni attorney na siya naman po ang magsinungaling? Pwede siyang tinakot. Pwede siyang sinabihan na sabihin mo, Tablado ka, no? Totoo naman eh, pwede siyang tinakot, pwede siyang tanggalin sa trabaho. Ano ba naman tanong niyan? totoo yan. Because, you know, that's the only way they can discredit this person.
That's the only way they can, bring down. Maganda yan. Maganda yung statement na yan. Hindi, totoo. Bakit? Alam mo, sa lahat ng sinabi ni Sir Orly, hindi tinabla eh. Alam mo kung ano lang yung tinabla? Yung walang kakwenta-kwentang notaryo. So, ibig sabihin, alam kasi nilang may substance yung sinabi. Yun yung sundalo, ginawa niyong basurero eh. Baka yung mga construction worker, mga treasurer yan, mga staff na naging construction worker. Hindi natin alam eh. Tsaka maniniwala ka ba doon sa taong inaakusa? Siyempre, i-deny niya yun. Alam naman sabihin niya, oo, pera ko yan, galing yan sa flood control. Siyempre, gagawa, mag-iimbento yan. Under construction yan, ginagawa yung bubong o naglalagay ng bidet. Under construction yan. Patunayan niya na under construction yan. Tapos sasabihin niya, may puro construction worker na andyan. Yun yung sundalo natin, ginawang basurero eh. Yan pa kaya mga yan, baka mamaya mga staff niya, mga abogado niya, ginawa niya construction worker kuno. Hindi natin alam eh. By Congressman Martin Romualdez, sir. Yeah, again, I don't want to get in a personal fight with the speaker. We were together. We've been good friends. When he ran the first time, Senator Marcoleta and I were together. Ito para sa bansa lang. Para sa bayan, tingnan natin. If he's saying that, fine. If they want to investigate it further, simple lang naman yan, Pinky, to corroborate it. You check all those people with Saldico. Diba? You check the people who were delivering money. Did you really deliver in that address? Did you deliver in another address? Once they have that, it's finished. I don't think it would take rocket science to establish these facts or this case, for that matter, yung investigasyon nila, kung talagang gusto nila. Posible ho bang nagkamali kaya si Sergeant Gutesa? Ba't siya I really can't magkakamali? say, Pinky, pero klaro din naman yung sinabi niya, di ba? I delivered in this address, ito yung gate. He mentioned the number. Yeah, and then we do it 3 times a week. Kung hindi dito, binanggit niya yung bahay ni sa 19 Nara, yung sabi niya, kay Michael Yang. So, again, Okay. if they just exchange words, At saka, magtitiwala kami dyan kaysa doon sa mga kawatan na sumisira sa kanya. we really can't tell. Okay. But for me, if I was investigating it, I don't need to be a police and NBI nor to be a senator or congressman. Papatawag ko lang yung mga kasama doon sa trabaho and ask them, is this really true? You already have your facts. One last question, sir. Is there anyone else? Have you spoken to anyone else that is willing to corroborate the statement of Sergeant Gutesa? I did not talk to Sergeant Gutesa, and I don't even know the group, the 90 plus ex-Marines or the police currently, but there are messages to me 90 plus pala, naku po, patay tayo dyan. by some former military officers, some friends, who are telling me, yeah, they heard that some people will be coming out. Former Congressman Mike De Some people will be coming out. Naku, kaabang-abang po ito. Palakpakan. Ay, nako, grabe. So, ladies and gentlemen, maghanda po tayo dyan, ha? Talagang may maglalabasan pang mga militar, mga kasiguro, mga kasamahan niya, sabi, di ba? May maglalabasan pang mga kasamahan niya na talaga nga namang na sasabihin ng katotohanan. Palakpakan natin. Sir Orly, kung nakakarating man sa'yo itong video na ito, tuloy-tuloy mo lang yan. Alam mo, sabi nga nila, yung tunay na silent majority na tahimik lang, sinusuportahan ka. Huwag kang maniniwala dun sa mga hindot. Dahil yung mga hindot na mga nagdi-discredit sa'yo, obvious naman eh. Diba? Dahil nga, pinangalanan ninyo si Romualdez, talagang i-discredit ka. Huwag mong paniniwalaan yung mga senador na hindi namang abogado. Oh!
Huwag mong paniniwalaan yan. Relax ka lang. As long as you tell us the truth, God will always be in your side. More than anything else. Hindi, ito, seryoso na ano to. More than anything else, kapatid, ha? Tandaan mo lang, as long as you tell the truth, God will always be in your side. Matakot ka if you're lying because God will be against you. Maybe, in the eyes of human being, in the eyes of men, panalo sila. But in the eyes of God, dako po, pag ikaw ay nasa katotohanan, yan ay panindigan mo laang. Huwag kang bibitaw dahil ano yan. Yan ay ano natin yan. Yan ang ating sandigan, ha? O ito, panoorin po natin ito, ha? Ha? Ito naman po ito, sandali. Ayan. Wait lang. Chotomate. O, chotomate ko dasay. Wait po. Ito. Wait. Asan na ba yun? Ito. Panoorin lang natin ito bago na tayo magano pa ng iba pang video. Maganda ho ito eh. Tingnan ninyo ha kung gaano. Tuloy. Hindi pa po malinaw sa ngayon kung tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Yan po ay kahit pala siya mismo ang nagpa-review sa pagtalaga sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham, Grabe ito si no? Dahilan ng pag-resign ni Magalong si Yusik. Gago! Kung ano kasi sinasabi. Di ba? Kita mo, nagbitaw nung kinagabihan nung nagsalita si Yusik Claire. Ito. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment. Ano daw? May appointment si Magalong na nanggaling sa presidente. Investigador, lead investigator. Tapos biglang magsasalita si Yusik Claire ng ibang tono. Fake news na naman si Yusik Claire. Gago! Alam mo, wag niyong tatanggalin si Yusik Claire, ha? Sige na. Sabi nga nila, pag ang isang tao nagkakamali, ayan yung dire-diretso. Hindi, totoo naman eh. Wala, sablay talaga ito si Yusik Claire eh. Kaya wag niyong tatanggalin. Ha? Huwag niyong tatanggalin yung ali na yan, ha? Tuloy. Ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw niya na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Kahapon ng umaga, nag-sorry si Magalong sa mga taga Baguio dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni Yusek Castro sa kanyang briefing kahapon nang i-anunsyo niyang pina-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay mayor. Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang 2 trabahong binigay kay Magalong. Nakasaad daw kasi sa Section 7 Article 9B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno habang sila'y nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon.
Binanggit din ng palasyo kahapon ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company, kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Kita nyo na mga kababayan? Ha? Kita nyo na? Binabanata na siya ngayon. Idinidikit na... Isipin nyo to ha. Nagsalita lang siya kasi may mga recent interview siya na sinasabi niya, hindi lang si Zaldico, sino pa ba pati yung boss niya kasama? Sino pa ba yun? Si Romualdez. Ilang beses siyang binanggit na yun. Ngayon, idinidikit na naman siya ngayon sa kesyo may proyekto daw sa Baguio na ang kontraktor ay kumpanya na mag-asawang Diskaya. Kaya may conflict of interest. Anak ng tutsang kalabaw, ngayon nyo lang nalaman? I mean, bakit nyo kinuha yun noon? Kung alam nyo pala, ibig sabihin, tatanga-tanga yung presidente natin? Di naman siguro tatanga-tanga yun. Kuha ng walang kaalam-alam. Ano yung bobo? Di ba? Eh, kayo nagsabi niyan. Pero ginagawa nyong bobo yung presidente. Mantakin mo, nag-hire siya nang wala siyang kaalam-alam. Oh. So, ibig sabihin, alam nyo na yan. Kaya lang, ngayon, dahil pinupunto niya na si Romualdez, kailangan nyo nang sibakin siya. So, ginagawa na ngayon ng kung ano-anong issue si Magalong. Tarantado rin talaga eh, no? Sara at Curly Diskaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno. Dati nang sinabi ni Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw din muli ni Magalong sa kanyang pahayag kanina na walang conflict of interest. Nagbitiw raw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Anya, hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Kahit wala na siya sa ICI. Ganyan siya eh. Tandaan ninyo, panoorin nyo yung SAP 44 na kakwento na ni Atty. Topacio, yung pelikula ni Atty. Topacio. Napakaganda nun kasi doon malalaman mo ito ding si Magalong talaga nanindigan eh. Sinabihan siya na wang baggitin si Pinoy, gagawin siyang PNP chief. Pero dahil binanggit niya doon sa report niya kasama at sa kapalpakan itong si Pinoy, ewan ko kung tinanggal ba yun o nag-resign na lang siya. Hindi siya naging PNP chief. May paninindigan tong maman to eh. Ha? Eh, nung nagsasalita na ngayon si Romualdez, siguro pinigilan siyang magsalita kay Romualdez. Ayan, ginagawa na siya ng issue. Kasi nga sa Pilipinas, basta ikaw ay nagsalita laban dito kay Romualdez, wala ka talaga. Talagang gagawan ka ng kung ano-anong kaso, mag-iimbento, at talagang ididikit ka sa mga Diskaya. Ganun sila eh. Kailangan, tinan mo, si Marcoleta, dinidikit kay Diskaya. Si Magalong, idinidikit kay Diskaya. Obvious na obvious eh. Di ba? Oh. ICI itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nakalulungkot ang pagbibitiw ng alkalde sa ICI. Gate ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na... Ayan, naku po talaga. Bantayan natin ito dahil matindi itong ginagawa nilang panggigipit sa mga nagsasalita talaga. Grabe ho, di ba? Ngayon ang ginigipit na si Marcoleta at si Magalong, ang lupit, di ba? Naku po, antayin din natin yung mga iba pang sundalong magsasalita. Naku po, exciting ho ito, ladies and gentlemen, mga banateros. Exciting po ito.